Hello mga ka-workshop. So ang gagawin natin ngayon ay Mio Sporty, ipa-power up lines natin siya. At ayusin na rin natin yung wiring niya, tsaka yung mga switches para sa mga ilaw niya. So ito yung kanyang wiring, may dalawa siyang relay, may busina siya, tapos meron siyang mini driving light na naka-installed. Yan. Ituturo natin sa inyo kung paano siya i-power up lines para maging stable or maging gumanda yung daloy ng kanyang kuryente at hindi magkaroon ng stress yung kanyang accessory wire o yung kanyang wiring harness na nagsusupply sa mga accessory ng ating mga motor. Kaya papakita natin at ituturo natin kung paano i-power up lines ang Mio Sporty na motor. Sa pagpa-power up lines, mga ka-workshop, ang gagamitin natin yung Bosch relay na SPST type. Yung single pole, single throw na pareha siyang may 87. Yan. Pareha siyang 87 at walang 87A. Yung may 87A na may connection, siya yung SPDT. So yung ganito yung kanyang diagram, no? Yung magka-connect yung dalawang 87. So yan ang gagamitin natin para sa power up lines na gagawin natin sa Mio Sporty. So nilagyan natin ng wire ka-workshop yung kanyang relay. So yung number 30, itong color white, yan. So direkta siya sa battery with fuse, ilalagay natin siya. So gauge 16 na wire ang ginamit natin, medyo mataba kasi para mas maganda at hindi madaling uminit o masunog yung ating wire. Tapos yung number 85, direkta rin sa battery, ground. So number gauge 18 na wire. Tapos yung number 86, so ito yung sa accessory wire, kakabit natin siya doon sa bandang susian. So direkta siya sa bandang susian. Tapos itong number 87 na dalawa, itong color yellow, so ginamit natin gauge 18 din. So sila yung lalagay natin sa accessory wire or sa mini driving light at saka sa busina. Dito nakukuha ng supply yung atin additional accessory light na ikakabit dito sa dalawang 87, kahit alin dyan mga ka-workshop. So ulitin ko, yung battery ay number 30, direkta sa battery with fuse, no? Tapos gauge 16 na wire para medyo makapal yung kanyang stand at mas marami at mas matibay. Kung makikita nyo, hindi ako gumamit ng holder ng relay kasi walang available. Pero kung meron kayong available ng holder relay, mas maganda yung original din na holder relay para matibay at quality yung mga wire at connection ng kanyang holder. So yung quality rin, yung mga branded type. So parang ganito yung Bosch, yung branded type din ang inyong bibilhin. So papakita ko sa inyo mamaya pagka-install natin, i-explain ko sa inyo kung paano natin siya kinabit isa-isa yung mga wire na nakakabit dito sa ating relay. So ikakabit muna natin ka-workshop. So dito natin nilagay mga ka-workshop yung kanyang relay para sa kanyang power up lines. So ito yung kanyang susian nyo, dito nyo ilalagay para malinis o wala rin nakalagay dito ng relay. Ang malalagay nyo na lang na relay dito ka-workshop, yun para sa busina. Hindi nyo na kailangan mag-additional pa ng relay para sa mini driving light, dahil yung gagamitin nyo ng para sa mini driving light na source ay yung galing sa 87 ng atin power up lines. Kung matatandaan nyo, dalawa yung 87 nya. So yung baba at saka taas. So etong isa para sa mini driving light, no? So hindi na kayo magkakabit ng connection dito sa susian. So reviewin lang natin yung number 30 ng ating power up lines relay. Nakakabit siya direkta sa battery, pero pinadaan natin siya sa fuse mga ka-workshop. Pinadaan natin siya sa fuse. So yung number 30 nakadirekta, so tinawid natin dyan, kita nyo malinis. Tapos dito nakalagay sa fuse, tapos nakakabit sa positive ng battery. Tapos yung natin number
85 para sa ground. Diretso rin, kasama siya ng number 30. Ayan, ito. Nakakabit din siya sa positive ng battery. So, yung number 30 sa positive ng battery, yung number 85 para naman sa negative ng battery. Mga ka-workshop, negative ng battery yun. Number 85 ng power up line relay. Tapos yung atin, number 86 ng ating relay. So, dito natin siya kinuha. Itong kulay red line. Dito natin kinuha siya sa susian. So, bago siya lumabas, papunta sa harness, doon natin siya nilagay. Ayan. Sa kulay brown wire. No? So, yung kulay brown, dyan nakakabit yung number 86 ng atin relay para sa power up lines. So, bago siya lumabas, papunta sa harness. So, dito siya. Tapos, yung isang number 87, no? Dalawa kasi yung 87. Yung isa, nilagay natin dito sa kulay yellow na may red line. Kasi, etong motor na to, naka full wave na siya, no? So, naka full wave na siya. Kaya, dito natin siya nilagay. So, pinutol natin to, nakaputol yan. Galing sa stator. Kaya, sinuplayan natin siya. Kasi, mababaliwala na yung wire na yan kapag naka full wave ka or naka fast charge ka. Mababaliwala na yan. Yellow na may red wire. Kaya, dyan na natin nilagay yun. Isang power up line relay, power up lines line na galing sa relay yung number 87 para masuplayan tong yellow red wire. At para yung sa battery operated nito, kung matatandaan yung iba bina-battery operated dito, pinuputol nila dito yun, dito sa switch, pinuputol nila yung kulay yellow na may red. Tapos dinuduktong nila sa kulay brown dito. So hindi na natin gagawin yun. So binalik natin siya sa stock dahil nandun na nakakonect sa kabila. Yun atin positive para dito sa yellow red wire. So nanggaling na siya sa relay. Dumaan na siya ng relay. So ang magiging connection na ng inyong park light tsaka headlight. So mga ka-workshop, naka-domino switch siya. So, yung connection ng kanyang park light tsaka ng kanyang headlight nanggaling na mula dito sa additional relay natin na power up line relay. So, dito na nanggaling. Hindi na siya kumuha ng power mula sa accessory wire ng ating motor. Dito na siya. Yan, dito na siya mga ka-workshop. Hindi na siya galing sa susian, no? Kasi yung iba dito sa susian diretso. So ang nagiging problema doon, dumadami na yung mga nakaruktong sa atin accessory wire na dapat ang pinapagana niya lang yung mga stock na nakakabit sa ating motor. So dahil nga nag battery operated tayo, so bibigat or iinit ang kanyang wire. So ang nagiging tendency ng mga ka-workshop kapag lahat ng wire ay nakakabit sa accessory wire na stock ng ating motor, nagte-tendency na nagkaka-tension yung wire, no? Nate-tension siya or umiinit, kaya nasusunog yung loob. Hindi man siya nasusunog or napuputol, yung pinaka-wire niya sa loob umiinit yon. So nagiging itim siya. So kaya ginawa natin yung power up lines para masuportahan yung stock na accessory wire nang galing sa atin stock na motor, masuportahan niya na maibigay yung mga additional na nilalagay natin na hindi nakakabit sa stock accessory wire. So, ibig sabihin nun, ginawa natin siya ng ibang line para sa additional na kinabit natin sa ating motor. So, ayun. Tapos, yung isang 87 na output ng ating power up lines, kasi dalawa yung 87 nun, yung isa, direkta na natin to sa source papunta sa atin mini driving light or ano man yung paggagamitan nyo, kung blue water or kung ano man napailaw na accessory na idinagdag nyo sa inyong motor. So malaking kawalan or malaking tulong ang naibibigay nito para sa atin motor, lalong lalo na sa stock wire harness ng ating motor, no? Kasi ulad nga ng sinasabi ko, hindi na nag-aagawan ang lahat ng iyong kuryente nagaling lang sa isang wire.
So nagkakaroon siya ng separate wire na nanggaling sa relay at nasusuplayan niya ng tama yung additional na nilagay natin para sa ating motor. So yun lang mga ka-workshop. So madali lang naman siya mga ka-workshop. Basta pag nagdirekta kayo ng kahit na anong ginagawa niyo sa inyong motor, nagdirekta kayo sa battery, lagi niyong iisipin ka-workshop, lalagyan niyo siya ng fuse. Dahil ang fuse ay safety device yan para in case na magkaroon ng short circuit sa ating motor, mayroon mapuputol na fuse or puputok muna yung fuse at hindi mag-cause ng sunog para sa ating motor. So, yun mga ka-workshop. Ulitin ko, ang power up lines ginagawa natin para mabigyan ng suporta yung mga additional na kinabit natin sa ating motor na gumagamit ng kuryente mula sa accessory wire ang source. So, hinati natin, sineperate natin para hindi magkaroon ng tension yun accessory wire stock. Dahil napakaliit lang ng wire nun, kahit na gauge 16 yun, napakaliit niya para sa dami ng ating idinadagdag sa ating motor. So, yun lang mga ka-workshop, papakita natin sa inyo yung result pag natapos natin to dahil medyo marami pa tayong gagawin sa motor na to. Lilinisin natin siya ng maayos. So, yun lang muna mga ka-workshop. Sana naintindihan nyo yung pagpapaliwanag natin. At kung nakatulong sa inyo mga ka-workshop, huwag nyo kakalimutan na mag-subscribe naman sa channel ko. So, hit nyo na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong video natin ina-upload sa aking YouTube channel na makakatulong sa pagdi-DIY ng inyong mga motor. So, hit mo na rin yung like, ka-workshop. Hindi naman malaking kawalan kung i-hit mo. So, yun lang. God bless sa inyo lahat at ride safe.